of the nation. Ilang sementeryo ang magdamag ng bukas ngayon. Doon nasasalubungin sa undas ang ilang dumadalaw sa kanilang mga yumao gaya sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Naroon live si Jamie Santos. Jamie? Ato, may mga bumibisita pa ngayong gabi rito sa Loyola Memorial Park. May one-way scheme nang ipinatutupad sa labas ng libingan para maayos ang trapiko. Ngayong bisperas ng undas, pinili ng ilan na pumunta sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Pag 31st, maluwag-luwag pa. Dito at least may parkingan ka pa pero bukas wala na. Na-reunion din po namin. Oo. Katulad ngayon po yung mga kapatid ko galing sa Bicol, ako po nandito sa Maynila. Nagbaon pa nga ng pagkain ng ibang bisita. Salamat sa Panginoon at hindi umulan, nakadalaw ng maayos. Pati mga bata nakahasama kahit hanggang madaling araw. Pwede, dahil bukas walang pasok rin yung mga bata. Ilang sikat na nakahimlay rito gaya ni Kapuso broadcaster at 24 oras anchor Mike Enriquez, aktres na si Nida Blanca at si master rapper Francis M. Nasa 11,000 ang pumasok sa Loyola ngayong araw. Bukas, mas hihigit pa yan ayon sa mga otoridad. Para yan ma'am, sa amin, significant number na yan ma'am. Pero uusbong pa yan ma'am, lalo na po sa pag November 1, 2, yan ma'am. Pero usually, ang boom niyan, ma'am, is tomorrow, ma'am. Para di magbuhol ang trapiko sa labas ng libingan, eastbound muna ang magkabilang lane ng A. Bonifacio Avenue at Sumulong Highway mula ngayong araw hanggang hating gabi ng November 3. Sa Manila Memorial Park sa Parañaque, nagcamping na din ang ilang dumalaw. Grabe, parang dala niyo yung buong kitchen niyo dito sa dami. May sibuyas, may bawang. Sort of. Tonight, we're having Mexican taco and then tortillas, burrito. Kasi they cannot go sa lugar na yan, so you bring the food to them to share. Pwedeng mag-overnight sa sementeryo, pero bawal ang mga pampaingay tulad ng karaoke at speakers. Bawal din ang mga toldang may mga mukha at pangalan ng mga politiko. Kung magdadala ng pets, mahigpit na paalala ng pamunuan ng sementeryo na bantayan silang maigi lalo't kanina may batang nakagat ng aso. Yung bata naman, na-treat siya sa scene. Yung family na yung magdadala sa hospital. Inaasahang aabot sa 800,000 ang dadalaw sa Manila Memorial Park hanggang sa November 2. Kasamang mga tagahangang dumalaw sa ilang personalidad dito tulad ni Rico Yan. Fan niya ako. Nagbabaka sakali ako baka nandito rin si Clau. Charot. Ang himlayan ni na dating Senador Ninoy Aquino, dating Pangulong Corazon Aquino at dating Pangulong Noynoy Aquino pinadalhan ng bulaklak ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Manila City Hall. Sa libingan ng mga bayani sa Taguig, dinalaw ulit ni Lotlot de Leon ang puntod ng kanyang inang si superstar Nora Honor. Bago na ang lapida ng national artist, nakaukit ang kanyang silhouette ng mukha at salitang mami. Bukod sa fans ni Ate Guy, maraming tao rin ang nagbigay pugay sa puntod ng mga dating pangulong nakalibing doon. Atong para sa ligtas, maayos at payapang paggunita ng undas, hinimok ng mga otoridad ang mga dadalaw na sundin ang mga paalala at panuntunan sa Loyola Memorial Park. Yan ang latest. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jamie Santos. Alas 5 bukas ng madaling araw na ulit pwedeng dumalaw sa Manila North Cemetery. May ilang sinulit ang pagbisita kahit nagsara na ang sementeryo. Mula sa Maynila, may live report si Jomer Apresto. Jomer? Atom, umabot sa 67,000 ang mga naitalang bumisita dito sa Manila North Cemetery ngayong bisperas ng undas. Sarado na ito kanina pang alas 9 ng gabi kaya may mga hinarang. Kabilang ang isang galing pa sa pagbebenta ng isda sa Sampaloc at isang kadarating lang sa Metro Manila mula Davao. Pero kanina may senior citizen na lumabas kahit lagpas na sa oras dahil sinulit daw ang pagbisita. Sa gitna ng init at dami ng tao kanina sa Manila North Cemetery, nirespondihan ng medical team ang dalagitang ito. Naimatay po siya. Pauwi na po sana kami. Tapos na kami. Kaso bigla siya naimatay dyan.
Pantulong ang Puntod Finder website sa mga hirap matagpuan ng dadalawing yumaos na norte. Pero ibang kaso ang sitwasyon ni Luis na sa puntod kasi ng ina, kapatid at lola, may ibang nakalibing. Tingin ko kamag-anak mo yan. Tingin ko lang ha. Pero matitrace natin yan. Kung kamag-anak ko man po yan, dapat sana nagsabi sila sa amin. During the time, nasa Bicol kami. Sino ba ang may-ari nito? Yung father ko. Sa lawak ng sementeryo na pinakamalaki sa Metro Manila, may ilang puntod na napakalayo mula sa bukana. May libreng sakay para sa mga yan. Pero wala na yan sa 1 ng Nobyembre dahil sa inaasahang dagsa ng mga dadalaw. Puwera na lang sa mga wheelchair para sa mga senior at person with disabilities. Tingin ko bukas aabot ng milyon na eh. Baka hindi na bababa sa milyon yan. Tanggalin natin yung libreng sakay. Puro wheelchair tayo, ginagagawin po natin. Sa puntod ng ilang nakahimlay na personalidad, may mga ordinaryong taong dumadalaw. Ang iba naman, naka-Halloween costume. Walang dadalawin kundi sadyang nais magbigay aliw sa mga dalaw. Para po yung mga nalulungkot na dumadalaw, mapasaya ko po. Sa harapan iniwan ng mga gamit na bawal sa loob. Kakabitan lang ng numero para maklaim. Kinakabitan naman ng wristband ng mga bata para di maligaw. Alas 9 ng gabi isinara ang North Cemetery at muling bubuksan alas 5 kinaumagahan. Pareho rin ang oras ng dalaw sa Manila South Cemetery hanggang sa 2 ng Nobyembre. Wala pa ring patid ang dating ng mga tao sa gabi. Hindi lang mga gamit ang bawal, pati mga alagang hayop na pinaiwan muna sa entrada. Sana po next na undas po, pwede na po pumasok yung mga pets po kasi kawawa naman po kung nandito lang yung mga pets. Bawal di magpasok ng sasakyan. May service naman para sa mga senior at PWD. May clinic para sa emergency. Sa labas may nakaantabay ring pink ataol. Para ako sa langit is giving. Okay, ang sarap sa pakiramdam. Fulfilling. Sa Roman Catholic Cemetery ng Dagupan, Pangasinan, may ilan na humabol sa paglilinis ng puntod lalo't bawal na yan bukas. May baha sa ilang bahagi ng sementeryo na itutuloy raw ang pagpapatag sa susunod na taon. Mga ilang portion lang ma'am ang hindi namin natabon kasi inabot na po kami ng tag-ulan. Sa Davao City, marami na ring dumalaw sa Roman Catholic Cemetery. Iginagayak na rin ang mga puntod doon. Kabilang ang sa mga magulang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa caretaker, nauna nang bumisita si Congressman Paulo Duterte noong nakaraang linggo. Sa Cebu, may mga puntod na nasira na magnitude 6.9 na lindol noong September 30 na di pa naaayos. Ngayon, ang LGU na yung nagpakuan sa mga, nag-ostan simbahan, cooperate sila ba nga para matakpan na ang mga puntod ng mga nasira ng mga libingan. Unang undas din ito ng pag-alala ng mga taga-Bogo sa mga kinitil ng lindol, gaya ng 11 magkakaanak na nadaganan ng mga bato. Sa San Remigio, maraming nicho ang di pa rin naaayos. Dito rin inilibing ang 2 Coast Guard personnel na nadaganan naman noon ng gumuhong bahagi ng sports complex. Abiso ng mga otoridad pumunta sa Manila Public Information Office o sa official Facebook page ng Manila Public Information Office para makita ang listahan ng mga bawal dalhin sa mga sementeryo dito sa Maynila. Yan ang latest. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jomer Apresto. May mga humahabol pa rin sa pagluwas ngayong undas bagamat may kaluwagan na sa mga sakayan. Nagmumulto naman sa pagpasok ng Nobyembre ang pasindak na pagmahal ng petrolyo. May report si Tina Panganiban Perez. Sa bisperas ng undas, parang dagat ang agos ng mga tao sa PITX. Minsan humahaba ang pila, minsan sakto lang. Nakikita po natin na mas maunti na po ang mga pasahero natin compare po yesterday. Yung iba po natin mga pasahero ay nakapag-travel na since Monday pa lamang. Ang maliliit na bus company naninibago. Real talk sir, wala talagang pasahero. Tadi story, walang dumaan na season, walang dumaan na peak. Ang sitwasyon sa PITX, halos katulad din sa Batangas Port. Mukhang kahapon talaga yung pinaka-peak because yun yung last day. Yung last day of office kahapon and then ngayon kasi declared holiday na tayo. Ang sunod na buhos ng mga pasahero na pinaghahandaan ng Batangas Port ay yung pagbalik ng mga bumiyahe ngayong undas sa November 2. Pero hindi naman daw inaasahang maiipon ang mga pasahero sa loob ng terminal. Mahigpit na sinusuri ang mga gamit ng mga pasahero. Nag-iikot din ang mga bomb unit at K9 unit ng Philippine Coast Guard. Ramdam naman sa NAIA Terminal 3 ang epekto ng seasonal flu. May mga nagkasakit kasing immigration agents kaya di naiwasan ang mahabang pila. Parang may flu season eh.
Talagang dumarami ang absences because of that. Pero ang ilang pasahero, tila nakahinga ng maluwag sa ilang pagbabago sa terminal na masusundan pa raw. Mas lumuwag at mas dumami nga yung upuan ng mga naghihintay, mga ano natin dito. Then, mas malamig, mas maganda yung lugar. Mas accessible yung ano niya, accessible yung parking. By November 17, gagana na ang ating automated passenger processing system. Yung sinasabi natin na scan mo lang yung passport mo, mapiprint na yung mga boarding pass. Yung mayroon ka ng mga bag tags. And then from there, pupunta ka na sa self-bag drops. Bumili ng immigration e-gates. Yung e-gates yan ang mga nakikita natin sa other countries eh. Dahil long weekend din ang Undas, inakyat muli ng mga turista ang Baguio. Kasi po, yung sa weather po, napaka-presko. Kahit maglakad, yung hindi ka pagpapawisan. Daan-daang pulis na ang nakabantay sa mga tourist spots sa City of Pines. Pati mga pihikan o nangongontratang taxi driver, binabantayan. Ang dami nga talaga namimili na sila dahil traffic, dahil nga ayaw nila dun sa rota na yon, ang daming ganyan. Pagkatapos ng long weekend, big-time oil price hike naman ang sasalubong sa mga motorista sa unang Martes ng Nobyembre. Batay sa 4-day trading, mahigit 2 piso ang posibleng dagdag sa diesel, mahigit piso sa gasolina at halos 2 piso sa kerosene. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung may big-time price hike sa petrolyo, may rollback naman sa LPG pagpasok ng Nobyembre. Sa 11 kilo LPG tank, 50 centavos per kilo ang tapyas ng Petron at 45 centavos per kilo ang bawas ng Solein. Nabuhay ang iba't ibang nilalang at character sa Shake, Rattle and Bolt 2025. Kabilang sa mga agaw pansin ang Sparkle Stars na nag-ibang anyo. Sharp and spiky. Bold and bald pa si Michelle D as an elven warrior. I did not know it took hours to be bold, but I had so much fun making this look. Oozing with Oz magic sina Roxy Smith at Sky Chua as Glinda and Dorothy. Hunk Angel si TJ Marquez. Naroon din sina Jay Ortega as Aladdin at Matthew Uy as a Roman soldier. Relevant naman ang costume ng host na si Tim Yap, dressed as a ghost project. Nakiparty rin ang GOT7 member na si Jackson Wang. Proud sa kanyang first international film si Gabby Garcia. Gaganap siyang nurse noong World War II sa 2025 American Martial Arts War film na Prisoner of War. Kasama ni Gabby ang English actor na si Scott Adkins na gumanap bilang British officer na binihag at pinilit lumaban sa loob ng kampo ng mga Hapon sa Pilipinas. It's actually now showing abroad. Hopefully, ma-stream din siya sa Philippines. And I'm so happy and thrilled to be working with Scott Adkins. Also about the Death March here in Bataan. So it's such a big deal for our country. And hopefully, mapanood din siya dito sa Pilipinas. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang espesyal na night trail ngayong Halloween ang handog ng Masungi G Reserve sa Rizal. Silipin yan sa report ni Von Aquino. Walang dudang likas ang ganda ng Masungi Geo Reserve sa Baras Rizal. Pero pagkagat ng dilim, lumalabas ang kakaiba nitong hiwaga. Ngayong Halloween, nagbukas ito ng trail sa gabi. Ihanda ang tibay ng kalooban at katawan. Talaga nakakapagod. Wala pa kaming 30 minutes na umakyat pero sobrang hinahapon ako. Pero kaya pa rin. Tara. Hindi ko na makita. Humanap ng mga elementong aktibo sa dilim. Titingin po tayo sa paligid po para makakita kung may mga nakatingin po sa atin ngayong gabi. Kasi na mga hayop po. Yun na. Mga hayop naman pala. Gaya ng mga paniki sa mga yungib. Yung mga kwento po ng manananggal, yung nahahati po yung katawan, tapos may mga pakpak po ng paniki, ay dun po sa mga lugar po kung saan makikita rin po yung mga giant golden crown flying foxes po natin.
Sa may puno ng balete o banyan, akma ang magkwentuhan ng kababalaghan. Yung mga kwentong bayan po, yung mga may white lady daw po, may aswang na nakatira. At yung isa pa nga pong kilalang kwento po, yung tungkol sa mga kaprip. Ginamit din po ito ng mga praile po para takutin yung mga kabataan po natin para hindi po sila pumunta sa kagubatan. Kung mahapon naman sa halos 2 oras na lakaran, may makikitang pahingahan sa ilalim ng mga batong naglalakihan. Samantalahin ang katahimikan para pakinggan at masdan ang kalikasan sa Karimlan. Aandap-andap ang mga alitap-tap, may mga kabuting sa gabi ay nagliliwanag. At ang mga fungi at bakterya sa paligid, indikasyong malinis ang hangin sa Masungi. Ang trail na ito, higit pa sa pakikiuso sa Halloween ang layunin. Yung tema po ng ating Halloween special po ay nakasentro po dun sa pag-connection din po ng ating mga kwento tungkol sa mga mitolohiya po, yung mga manananggal sa ating pong kalikasan. Yun yung talagang pinagmumulan po ng mga kwento ng ating mga katutubo na nagpapahalaga po sa kalikasan. I think may mga supernatural na things na hindi natin nakikita but they're all around us. So yun, very peaceful na hike. Marami kang matututunan like yung legendong balete. Maganda rin siyang time para to discover the nature, to learn new things. May Halloween night trail ulit sila sa susunod na linggo. Bukas ang hiking sa mga 13 years old pataas at physically fit. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang buhay na silvery gibbon ang nakumpiska sa bagahe sa isang flight sa Mumbai, India. Isa pang unggoy ang nadiskubring patay na. Endangered na ang silvery gibbon na mahigit 2,000 na lamang ang populasyon sa Indonesia. Ang pasaherong may dala sa mga unggoy, inaresto at nahulihan din ng droga. Ayon sa mga otoridad, ipinadala raw ng Wildlife Syndicate ang mga gibbon sa pasahero na galing Malaysia at nag-stop over sa Thailand. Muling nagliliyab ang kabundukan ng Sagada dahil sa sagradong tradisyon ng pag-alala sa mga yumao. G tayo dyan kasama si Oscar Oida. Tuwing 1 ng Nobyembre sa Sagada Mountain Province, nagliliwanag ang gabi sa mga nagniningas na panggatong. Tradisyon nila ito tuwing undas na tinatawag na panag-apoy o to light a fire. Galing sa pine trees ang mga kahoy na sinusunog. Binabasbasan muna ang mga ito sa St. Mary the Virgin Church, paraan ng paghingi ng biyaya at gabay para sa ligtas at mapayapang paggunita sa kasisindihan. Minsan itong nasaksihan ng turistang si Gerald, karanasang di niya raw malilimutan. Amaze ako kasi at this time, diba, yung ganitong mga panahon, meron pa rin mga ganong uri ng pag-alala sa mga namayapa kung saan very traditional pa rin. May designated area sa mga turista. Doon ipinapaalala sa kanila ng mga lokal na hindi ito palabas o pang-aliw sa turista, kundi tradisyong dapat pag-uulan ng hinahon at galang. Lalo't para sa mga taga-Sagada, sagrado ang panag-apoy. Make sure lang na alalahanin natin na isa siyang sagrado at traditional na gawain ng mga taga-Sagada. Kumuha din tayo ng guide para sila yung magtuturo sa atin o tutulong sa atin kung saan tayo pwedeng pumwesto para hindi natin maabala yung mga lokal doon na isinasagawa yung tradisyon. Ang apoy na simbolo ng buhay ay ilaw na gumagabay sa mga kaluluwa at tanda ng pagmamahal na kahit sa kamatayan, patuloy na nag-aalam. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maging updated sa mga sitwasyon sa mga sementeryo sa iba't ibang panig ng bansa. Tutukan ang aming special live stream coverage sa Undas 2025 bukas at November 2 sa Facebook at YouTube accounts ng GMA Integrated News at GMA Regional TV. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.